Kabanata 4, Heart. Unfortunately, for the 2-hour lecture and laboratory subject, we were given a different professor. Excited at panatag akong pumasok sa sumunod na araw dahil unang subject iyon. At tingin ko, sa ilang linggo kong pagpasok, ngayon lang ako nakaramdam ng gaan. I thought Jackson will be our professor for it, and I was very hopeful. He wasn't very friendly towards me, pero kung base sa ginawa niya kahapon, nararamdaman kong mabuti siyang tao. I got disappointed when I saw that it was not him in our lecture class, pati na rin siguro sa laboratory mamaya. Tahimik akong nakinig habang ine-explain ng teacher ang tungkol sa mangyayari sa klase. I am a temporary teacher for today since your professor, Sir Ruben, can't report yet because of the accident. Akala ko si Jack ang magiging professor natin. Narinig kong siya raw ang pumasok kahapon sa math eh. Narinig kong bulong ng katabi ko sa kaibigan niya sa likod. Ako rin, akala ko siya. Singit ko nang sa wakas ay nakakita ng pagkakataong makasundo ang kahit na sino sa kaklase ko. Kilala mo siya? The girl behind me asked critically. I nodded with a smile. Nagkatinginan ang dalawa. Hindi kaaya-ayang ekspresyon ang suot sa mga mukha bago tumingin ulit sa akin. Pinakilala sa akin ni Kael, iyong pinsan ko. Nangapapa ako ng salita pero umiling ang isa at bumaling na lang sa harap. Nakapangalumbaba at ayaw na makinig sa anuman ang sabihin ko. Isa na namang pangkaraniwang araw iyon. Mas lalo lang naging mahirap nang nalaman ko ang plano ni Sir Ruben sa klase. His module for the whole semester is already with me. Iyon ang susundin ko sa ngayon, habang wala pang papalit sa kanya. You are to be divided into groups. Itong grupo nyo ang magiging kagrupo nyo sa laboratory projects at experiments and maybe for the moving exams you might have. May ilang natuwa sa sinabing iyon. Marami nang nagtitinginan at nagkakasundo na sila ang magkagrupo. I can't help but smile along with them. Nakakatuwa kasing tignan na masaya sila. Huli na nang natanto kong hindi pala iyon maganda para sa akin. Sino ang kukuha sa akin bilang kagrupo? You will be grouped randomly. Oh! Sabay-sabay na ungol ng lahat. I swallowed. I can't help but feel happy for myself. At least, hindi kami ang pipili, hindi ba? Lahat kami mag-a-adjust sa magiging kagrupo. Ako lang yata ang natuwa. We were grouped into 5 each. Nagulat ako nang isa sa mga pinakilalang freshman noon ni Kael na kapitbahay lang ni na Jackson ay naging kagrupo ko. Tahimik ako at attentive, nang sa ganon, makatulong sa grupo kung mayroon mang iuutos. I also volunteered to write our names in a sheet of index card para hindi na sila mahirapan. Sinabi na kung ano ang gagawin sa linggong iyon. We have papers to pass. Sinabing dapat sa classroom iyon gawin, pero dahil nga nagka-problema si Sir Ruben, baka gawing take-home na lang. I am not exactly good in science. Worst, it's chemistry, but I will try to do good for my group. Each group got assigned with some given problems to solve. Iilang elements ang hinalo, kasama na ang mga gagawin at mga tanong. I listened very carefully until I started thinking about its connection to my course. This is not good, Amber. You have to understand each part of this so you can help. Lumipat kami sa laboratory at laking pasasalamat ko na hindi lang ako ang ganoon ang nararamdaman. Wala akong maintindihan. Nakailang buklat na ako sa libro. Anong gagawin natin sa elements na naka-assign at sa problem? Tanong ng kagrupo ko. Ako rin walang maintindihan. Pero baka I got cut off. May konti akong alam. Naalala ko pa ang chem noon. Pero di pa rin ako sigurado. Kailangan ata natin ng matinding research. Free ba kayo mamaya o bukas? Tumango ako. Oo, pwede ako. Ayusin natin to para makapagpasa na tayo sa Thursday. Gusto niya sa amin? Pwede sa amin, sabi ko. Nagkatinginan sila. Walang ni isang nagsalita. May sinabi ang teacher kaya hindi ko na rin alam kung anong desisyon nila sa offer ko. I just know that when the class ended, the decision isn't made yet too. Baka sa sunod na klase noon, malalaman ko na. The day ended with the same draining feeling. Positibo na lang ang naging isipan ko nang maalalang palapit na ang assembly at nasisiguro kong doon ako makakahanap ng iba pang kaibigan. Nag-ensayo ako pagka-uwi sa bahay. I will make sure that I'll get in. Wala silang ballet group kaya sa dance group ako sasali. They also do cheerleading so I think I'll like it. The math class for the next day is better though.
Hindi na ulit ako nahirapang maghanap ng upuan. Hindi ako napaalis sa unang upuang nakita ko nang pumasok ako roon. Hindi na rin ako ginulo ng mga kaklaseng ng gulo noong nakaraan. I'd rather them treat me like I don't exist than be bullied again that way. Si Jackson pa rin ang prof namin noon. He's wearing a dark green long-sleeve jacket today. Nakatupi iyon hanggang siko, revealing the soft thin hair on his forearm. His lectures were so simplified na hindi ko mapigilang matulala sa klase. I can't stop looking at his thin lips for some reason. There's something about the way he talks. The way he pronounced the words was a bit too husky and too... I don't know. Maagang natapos ang klase dahil mabilis ding nakuha ng mga classmate ko ang topic niya. Nagliligpit ako ng gamit habang umaalis na ang iba. Some girls stopped on his desk and chatted with him for a while. May mas senior din namang nasa pintuan, tinatawag si Jackson. He sat languidly on his chair, his lips pursed as he listened to a talking classmate. Tumahimik ako at nagpatuloy sa pagliligpit. Hindi ko na naiwasang ibalik ulit ang tingin sa kanyang labi. He laughed normally. His eyes remained mysterious though. Bumaling siya sa mga nag-aabang sa pintuan at nginitian din ang mga ito. He's friendly. Well, based sa dami ng narinig kong tungkol sa kanya, it is almost as if he's a ladies' man. Napawi ang ngiti niya nang nakinig sa kaklase ko. Isang lipat ng tingin sa akin at nahulog ko ang mga lapis sa sahig. Mabilis kong pinulot ang mga iyon. My heart boomed so loud at my sudden foe. Padarag kong nilagay ang mga ballpen sa loob ng case. Binalik ko ang tingin sa kanya. Nakita kong nasa akin pa rin ang tingin niya. His eyes were dark and strange, while his smile is a bit taunting. Akala ko break na kayo ni Rowena. Naririnig kong asar ng mga klasiko. Hindi ko alam kung bakit bigo ako nang umalis doon. Maybe I expected a bit of conversation or interaction from him. I looked forward to that day so much that when it came and turned into a normal day, I feel hollow. Miss Sevilla, ikaw lang hindi nakapag-submit ng assignment. Sabi ng pansamantalang prof namin sa chem nang dumating ang Thursday. Napatingin ako sa katabing mga kagrupo. Kani-kanina lang tinanong ko sila kung natuloy ba sila sa pag-aaral sa bahay. Hindi na kasi nila nabanggit na tuloy kami sa amin. Bukas pa ang deadline pero nakapagpasa na pala ang lahat ngayon. I eyed my groupmates. I didn't know that they passed the first assignment too. Di naman kasi tumulong eh. Bulong ng isa kong kaklase. Sorry, hindi ko kasi alam na... Sorry ma'am, nakalimutan kong ilista ang pangalan niya sa amin. Bawi niya, sabay tayo at marcha papuntang harap. The blood in my face drained. Nagbulungan ang mga klase ko. Naghalakhakan na rin. Kung iniisip nilang pabigat nga ako, tama sila. I didn't even know that they're done with it. Nako, ayusin nyo next time. The next problem is due next week, but you may pass it on Tuesday if you're done. Lalo na dahil wala namang pasok sa Lunes para sa assembly. Nanuyo ang lalamunan ko. Hinagilap ko ang tingin ng aking mga kagrupo pero wala ni isang gustong magsalita sa kanila. Sorry talaga. Hindi ko naman kasi alam na gumawa kayo. Nagtanong ako nung sa Sabado, sa amin ulit, umaga ha, pumunta ka. Padabog na sinabi noong isa sa pinakilala sa akin ni Kael, si Evelyn. Oo, pupunta ako. Agap ko. Inirapan niya ako at binaling ulit ang mukha sa professor. It was another awful day at school. Sinundan pa ng isang Biyernes na ganun din. I never had trouble with my maths, but I got very low score in one of our end-of-the-week quiz. 3/20. Tiningnan ko ang papel ko habang chinecheck kung tama ba ang pagkakakorek ng kaklase ko. Pass the papers now. I wanna see who learned the most while I'm your prof. Si Jackson na mabilis na tinawanan at tinilian ng mga kaklase. Pinalakpakan ng lahat nang banggitin ni Jackson kung sino ang pinakamataas ang marka. Mayabang na tumayo isa-isa ang mga tinawag. The claps died down later when he announced the mediocre score. And ang huling binanggit niya ay ang nakakuha ng 11. Kinabahan ako. Tumigil siya sa huling papel na nakita. I know it's mine and I can't believe the lowest of the class got an 11 while I got 3. Hiyang-hiya ako na nang i-dismiss niya ang klase, nauna na akong lumabas sa lahat dahil sa natamong kahihiyan. Bakit hindi na lang dito, Amber? We can make room for your classmates. Si Mami nang nagpaalam ako sa kanya para doon sa chemistry namin. Mami, yun kasi ang gusto ng mga kaklase ko.
Well, ask them if they want it here. I'm sure they will all like it. Mapait akong ngumiti. Pero sa kanila po kasi ang nakasanayan ata nila. Bumuntong huninga si Mami bago binalingan si Daddy. The hotel is fully booked and the drivers are busy. Pupuntang Iloilo si Mami at Daddy dahil sa isang party. I can ask Kael to stop his work for a bit. Ma'am, magko-commute na lang ako. May tricycle naman po sa labas. Of course not! Halos pasigaw niyang sinabi iyon na para bang diring-diri siya roon. Nagulat ako sa reaksyon ni Mami. I'm sorry. Sige, ganito na lang. Mahinahon niyang agap. Ihahatid ka ni Lando doon sa klase mo. Iuuwi ka ni Kael dito pagkatapos ng shift niya sa hotel, okay? Huwag kang magko-commute, Amber. Tumango ako. Sige po. Ayos lang naman kasi feeling ko, matatagalan ako sa bahay ng kaklase ko. Medyo mahirap po kasi iyon. Okay, that's done then. Si Mami at uminom na ng tubig. I'm glad that Mom is supporting me somehow. Ngayon ko lang na-appreciate ang mga maliliit na bagay na ginagawa niya para sa akin kahit paano. Hinatid ako ng sasakyan namin sa kabahayan malapit lang sa hotel. Kung tutuusin, pwede rin naman kasing lakarin ko lang. My mom is just so overreacting. Kaya nagpaalam ako kay Kuya Lando pagkatapos noon. Yakap ang mga libro, tinahak ko ang daan ng alam. I glanced at Jackson's house. Doon ko lang natanto na hindi ko nga pala alam saan ang bahay ni na Evelyn. Marami akong nakikita mga tao sa malapit. Iilan nakatingin na sa akin. I would want to ask Jackson about Evelyn's home but I'm too shy to knock and ask. Dumiretso na lang ako sa ilang kitang mga tao para makapagtanong. Magandang umaga po. Saan po ang bahay ni na Evelyn? Tanong ko sa ilang babaeng nakita. Tinuro sa akin ang isang maliit na bahay. I smiled at them. Thank you po. The girl proceeded to calling some young boys. Hindi na ulit ako tiningnan para bang walang nangyari. Still, I'm happy that she helped. I knocked on the open door and tried to take a peek inside. Nakita ko may nanonood ng TV. Magandang umaga po, para makita ako. Nilingon ako ng matandang ginang. At first, she looked at me with friendly eyes. Later on, it turned a bit distant. Ako po si Amber, kaklase ni Evelyn. May usapan po kasi kaming... Wala siya rito, nandoon sa kinaroda. Anong oras po ba? Doon nga siya kinaroda, she said a bit annoyed. Sige po, saan po ba ang kinaroda? Sumakay ka ng tricycle, sabihin mo pawa. Sige po, thank you. I don't know why Evelyn isn't here when it's clear that our meeting is in her house. Hindi kaya kanina pa sila rito o late na ako? Tama naman ang dating ko Or maybe, they are angry at me for not helping them out on our first assignment? Is that it? Should I make this alone? Sinulyapan ko ang libro at ang katagang naroon. Wala akong maintindihan pero kung sisikapin ko, baka magawa ko naman ito. But first, I must find Evelyn and Rhoda in Rhoda's house. Sasakay ng tricycle. May pera naman ako rito. Sinulyapan ko ang wallet na may lamang 1,000 at mga credit cards. 1,000. Pwede na to. Hinugot ko iyon at binalik ang wallet sa bag. Anong ginagawa mo rito? A cold baritone made me jump that my 1,000 bill fell on the sandy floor. Mabilis kong pinulot iyon. Nang tingnan ko kung sino ang nagsalita, nakita kong nasa labas ng bahay si Jackson Riego. Wearing a white v-neck t-shirt and a dark shorts, he looked immaculately clean. Mamasa-masa ang kanyang buhok at mas mahaba ito tingnan kumpara sa kapag inayos at tuyo. Ngayon ko lang naramdamang nakaka-intimidate pala siya lalo na noong lumapit siya. He's very tall and muscular. His eyes were brooding and mysterious in gray and his sensual lips pursed. Hinahanap ko si Evelyn, yung kaklase ko sa Chem. May meeting kami para sa isang assignment. Their house is right there, he said as he pointed it with a jerk of his head. Oo. Nasabi kasi ng nanay ni Evelyn na nasa kinaroda daw siya. Sa Pawa. He ran his fingers through his wet hair. I got a bit distracted with his move. I know why almost every female in this town worships him. Anong sasakyan mo papunta roon? Hindi ko nakikita ang sasakyan nyo, he said. Nilingon ko ang mga kaniyugan. Wala nga ang sasakyan namin. May pera naman ako pang tricycle. Motorbike ang papasok doon. He pointed out. Oh, then I'll ride one. Thanks for the information. His eyes darkened more. He was watching me grimly now and I guess that means I have to go.
Aalis na ako, sabi ko. Naiilang nang maalala ang score ko kahapon sa math. He must think I'm such an idiot. I can drive you instead. Delikadong mag-isa roon, he offered. Nagulat ako. I don't see any car here but I remember the last time I was here with Kael. May lumang pickup akong nakitang nakaparking sa kinatatayuan kong ito. Pero ngayon, wala akong nakita kundi ang nanlamig ang mukha ko. Hindi lang dahil hindi pa ako kailanman nakasakay ng ganoon, pero hindi ko rin alam bakit ayaw ko siyang kasama. Naglakad siya patungo sa isang malaking motorbike na medyo maputik. Blood is now drained out of my face as I imagined myself on that. Then my face heated when I realized I would be behind him when that happens. Hindi na. Ite-text ko na lang si Kael kung pwede niya ba akong ihatid. O may pera naman ako para sa tricycle. Nilingon niya ako. His dark eyes are taunting and the side of his lips rose for a crazy smile. Bumaling siya sa motor at supladong nagsalita. Not used to dirt bikes, ha? Just the SUVs and all. Sinabi niya iyon na para bang nandidiri ako sa kanyang motor. Hindi naman sa ganoon, pero mahihirapan din ang sasakyan ni Kael papunta doon kina Roda, kaya magmomotor din kayo. May pera naman ako para magmotor. Palusot ko. Hindi na makatingin sa kanya ngayon. His bike jumped a bit. Halos napatili ako nang bigla itong dumiretso sa harap ko. He smirked. Ang mga mata niya ay naghahamon. Mas lalo tuloy akong kinabahan. Mas gusto mong sumakay sa hindi mo kilala? He concluded. Napakurap-kurap ako. Hindi naman sa ganun, pero ayaw kong makaabala sa'yo. Kakagaling ko lang sa laot, pero nakapagpahinga na ako. Or maybe you just want so much to be in the comfort of your cars, air-conditioned and untouched by the sun because of its tinted windows? Arte, he said. Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. Maarte? Ako? Maarte? Kinabahan ako roon. Ganyan ba ang tingin ng mga tao kaya ayaw nila sa akin? Of course not. I'm not maarte, giit ko. Medyo tumaas ng konti ang boses. He smirked evilly more. He bit his lower lip and revolutioned his bike loudly. Alright then, sasakay na ako. Hindi ko alam kung paano sumakay. Bumagsak ang tingin niya sa paa ko. Nakataas ang isang kilay na para bang alam niyang papalpak ako sa pagsakay. He swiftly got the books I have. Hinayaan ko siyang kunin iyon. Mabilis akong umangkas. Una ang right leg. Medyo mataas ang upuan kaya hirap pa akong umangat. Kinailangan ko pang hawakan ang braso niya para lang makaangkas ng mabuti. I eyed his feet on the ground effortlessly. How tall is he? 6'3"? Kinuha ko ang mga libro ko sa kanya. Hinayaan niya ako at ibinigay niya na rin sa akin ng helmet. Sa'yo? Tanong ko. I'm fine without it. But you have to have one. Giit ko at pinaandar niya na ang motor. Muntik na akong tumili ulit. Tumigil siya at nilingon na lang ako ng konti. Isuot mo na. I gritted my teeth. I guess I have no choice but to wear it. Isang segundo pagkatapos kong suotin iyon, pinaandar niya na ang motor. I screamed a bit when I realized that the rocky road will kill me even with that helmet. Wrap your arms around me, he said. Are you kidding me? Taranta kong sinabi. Hindi ka pa nakakasakay ng motor. Sabi niya sa gitna ng pagtatanong at pagdedeklara. Ang ayaw ko sa lahat ay ang kakitaan ko ng kaibahan sa mga taong gaya niya. Totoong hindi pa ako nakakasakay ng motor at nasisiguro kung kapag nalaman niya iyon, maarte nga ako sa tingin niya. I wrapped my arms around his waist like those of the movies. My face heated so bad. I want to ignore the intimate feeling but I just can't. My chest is on his large back and my hands rested on his hard rocky chest. Tumigil siya nang nakarating kami sa highway. I was still hugging him so tight that my face is boiling. Pwede na yatang magprito sa mukha ko sa sobrang init. He chuckled a bit. You can loosen up your hug though. Oh, kung may mas nakakahiya pa sa kung ano mang kahihiyan ang natamo ko sa talambuhay ko, ito na yon. He was smiling widely like something very funny is happening and that was my hug. Masyado nga yatang mahigpit ang yakap ko na hindi niya na napalagpas at napigilan ang sariling hindi magkomento. I loosened the way I wrapped my arms around him and I felt like a real idiot now. Dapat naging 0/20 na nga lang ako sa quiz niya kahapon sa sobrang tanga ng nararamdaman ko ngayon. Naalala ko na ex-boyfriend nga pala ni Mami ang daddy niya.
Did he think that I am reliving that somehow through being so spirited towards him? Tingin niya ba masyado akong daring para maging ganoon? Tama siya. Walang daan patungo sa pupuntahan namin kundi maliit na linya ng putikan. Nagkaroon lang ng maayos na daan nang palapit na kami sa kabahayan. When he stopped just a few meters away from the first house, hindi na ako nag-alinlangan sa pagbaba. Inubad ko agad ang helmet at binigay sa kanya. Hindi ko siya matingnan lalo na't nahagip ko kaninang nanatili ang ngisi niya. Thank you for the ride, sabi ko at tinalikuran na siya nang hindi tinitingnan. Magtanong ka riyan kung andyan ba si Rhoda o si Evelyn, he said. I nodded without looking at him. Palapit na ako sa mga bahay pero abot-abot pa rin ang tahip ng puso ko. I am so embarrassed. I'd never wished so bad to be eaten alive by the earth. Magandang umaga po. Saan po ang bahay ni na Evelyn at Rhoda? Tanong ko sa isang nanay na dumaang may dalang sako. Ako ang nanay ni Rhoda. Bakit? Classmate po nila ako ni Evelyn. Sabi po kasi ng nanay ni Evelyn, nandito siya kaya wala sila rito. Maagang umalis para mag-outing sa ibahay kasama ang mga pinsan niya. Po? Outing? Oh, great. Paano ako uuwi ngayon? Kailangan ko na talaga atang sabihin kay Kael. At anong outing? Oh my goodness. Are they punishing me for not helping them? Ako ba ang gagawa ng lahat ng ito? Ayos lang naman iyon sa akin, pero sana sinabi nila para hindi na ako nag-abala pang ganito. Oo, bakit? Sige po, salamat. Pakisabi na lang po na pumunta ako rito para sana sa assignment. Sige, sasabihin ko. She said a bit annoyed now. Huminga ako ng malalim at bumaling sa pinanggalingang daan kanina. I saw Jackson playing with his helmet. Nanatili siya roon sa motor niya. Nagkatinginan kaming dalawa. My face heated so bad again. So bad that I am very sure I'm so red. His eyes drifted to some groups of girls nearing us. He languidly maneuvered his motorbike towards a tree. Naglakad ako patungo roon. Do not tell me he will wait for me kung nandito nga sina Evelyn at Rhoda. Pero wala sila at kailangan ko ngang sumakay pabalik. Mabilis akong lumapit sa kanya. His brow shot up and his eyes bore into the whole of me like in a different and shivering way. Wala sina Evelyn at Rhoda rito. Nag-outing daw sa kung saan. Kasama ang pinsan. Okay lang, hindi ko na iistorbohin. Ako na lang ang bahala sa assignment. Kinagat ko ang labi ko. His eyes drifted again to the group of girls, then he gave me his helmet. Suotin mo na, baba na tayo, he said. Tumango ako at sinunod siya. Sinuot ko ang helmet. Kinuha niya sa akin ang mga libro at may binasa doon kung ano. Pagkatapos kong ayusin ang helmet, nag-angat siya ng tingin sa akin. Marunong ka ba nito? He asked. Hindi, pero baka nasa internet ang answers o I'll find a way to answer. Hi Jax, napadaan ka rito ah. The girls now noticed him. Titingin na sana ako pero nakatitig si Jackson sa akin. He glared at me for a little while that I did not have a chance to see the girls. Oo, may titingnan lang, he told them. Oh, sinong kasama mo? I'll help you with this, aniya ignoring the follow-up question. Hindi na, susubukan ko. Sumakay ka na, I'll provide an explanation para hindi ka mahirapan kung may hindi ka maintindihan. Hindi ako agad nakagalaw sa gulat at pag-aalinlangan. I remember the shame I felt when I hugged him tight. He watched me carefully before he answered the girls. Wala. Ganyan naman lagi ang sinasabi mo kapag may sakay kang babae eh. Yee, bagong girlfriend? Sino ba yan? Kapag may sakay siyang babae, hinaluan pa ng ibang nararamdaman ang kahihiyang naramdaman kanina. Something about that line made my stomach churn. Come on, he said. Patingin! Panunuyan ng mga babae at naramdaman ko ang mga paglapit nila. Naramdaman kong tatayo na sana si Jackson para pilitin akong sumakay pero bago niya nagawa iyon, umangkas na ako. Marahan ko lang na hinawakan ang baywang niya dahil ayaw kong mapahiya ulit. Baka isipin niyang masyado akong liberated dahil sa bigla kong kilos na ganoon. Next time! He joked at the girls while putting my hand in place on his hard stomach, forcing me to at least hug him. Bago ako makapagprotesta, pinaharurot niya na ang motor palayo roon. My heart roared like the engine of his motorbike. My hold of him loosened a bit. Nahihiya sa paraan ng pagkakayakap ko.
Kaya naman laking gulat ko nang binitiwan niya ang isang manibela para lang ayusin ang kumakalas kong kamay. He put it in place and made me hug him tighter. Naistatwa ako buong biyahe. Hindi ko alam kung bakit nakakabingi ang pintig ng aking puso.